Gusto mo ng isang magaang na motor na nagagamit mo pang araw-araw? Well, tingin ko ito yung the best para sa'yo. Pwede mo rin tong i-long ride kung gugustuhin mo. Ito ang Smash 115 Fi fuel injected, kaya naman mas pinatipid pa. Kung yung dating version na carb matipid sa gas, mas matipid ito. At sa bagong kulay ngayon, sigurado kong magugustuhan yung bagong appeal na hatid sa atin ng Suzuki Smash 115 Fi. Tara, isa-isahin natin to. Boss Motovlog. Kung titingnan nyo sa bandang ibaba ng motor mga bossing, no, akala mo isa siyang araro ng motor na ang ganda ng design, no, ang talas, pero hindi po. Part po siya ng fairings ng motor. Kumbaga wala siyang araro talaga, parang meron lang. Kumbaga pag tiningnan mo, para siyang napaka-sporty ng datingan. Pero para sa mga baguhan lang at bago lang sa motor na to, kung hindi nyo po natatanong mga boss, matagal na po itong Suzuki Smash Fi na to. Ito po inilabas, unang inilabas to 2014 ko, kaya 2013, mga ganong taon yan. Nakikita ko yan nung napasok pa ako sa trabaho dati, na talagang gandang ganda ako nun. Kumbaga bukod sa Wave 125, meron ka pang makikita na ganito, halos kasabayan din siya ng Wave kasi sikat na sikat noon. Yun nga lang, ang mahirap lang dito sa shooter na to dati, ang pangalan fuel injected na to noon pa. Napakakonti pa lang po kasi ng mekaniko nakakaalam sa fuel injected. Kumbaga yung iba takot kalikutin, baka syempre hindi nila mapagana pagka nasira yung injector, o kaya naman magka problema. Kumbaga takot silang sumugal. Kumbaga mas kapado na kasi tao noon yung mga carb type mas kapano nila yon, madaling kalikutin, madaling i-adjust, screw lang. Ito kasi kailangan mo ng mga diagnostic para malaman mo yung tamang buga ng hangin. Na kasi yan kumbaga advanced na ng mga time na yon, digital na. Kumbaga ang babasahin mo na lang kailangan diagnostic. Noong mga time na yon wala namang ganon. Meron pero bibihira at limited lang ang kaalaman natin sa internet. Hindi pa kasing wide kagaya ngayon, mga panahon ngayon, no? Kaya ito na phase out to, na wala tong shooter for quite some times, kaya mas naging mabenta pa rin yung Suzuki Smash na carburetor. At sa tinagal-tagal nga ng Smash 115 na carburetor, mga boss, kailangan na mag-upgrade uli ng Suzuki. At hindi na lang kailangan gumastos pa sa R&D dahil meron silang dating motor. Kumbaga yung mga may-ari ng dating nakabili ng shooter, parang wala na ako makitang shooter ngayon actually. Ang makikita mo lang talaga kalimitan yung carb type. 2006 yung carb type inilabas yon. So matagal yun. Hanggang ngayon meron yan mga bossing Tapos itong bago na Suzuki Smash Fi na dati nga shooter ang pangalan. Ito lang mga bossing, last year yata o 2024 lang inilabas uli ito. So ito nga shooter dati, na ngayon ay Suzuki Smash Fi na ngayon. 2024 nilabas yan. No, bago lang yan. Nagulat nga yung iba, bagong design. Pero nagkakamali tayo, no? Para sa mga matatagal na sa motor at enthusiast talaga, at bilang fans ng isang Honda Wave na sana yun ang kukunin ko dati, naging XRM na lang kasi nga dahil nga sa dami ng pyesa, at gusto ko rin pang on and off road type. Isa po akong fan nitong Suzuki Smash na to, na shooter nga dati. Ito pa rin po yung makinang Suzuki Smash 20 years ago, exactly 20 years ago. Ito pa rin po ang makinang ginagamit nila sa mga Suzuki Smash nila. Ito pa rin yung 113cc engine, air-cooled lang ang cooling system, fuel injected na ngayon, 4-stroke, 2 valves, at kayang sumipa ng mga 9.1 horsepower. Balita ko kaya tumakbo ng 68 km per liters. Ganun katipid kasi nga din magaang din yung motor. 4-speed ang kambyada nito, semi-automatic. Ibig sabihin hindi ka na magpipiga ng clutch, magbababa ka na lang po ng iyong cambio. Yun lang yung ibababa mo, yung gearing. And the rest, wala ka nang gagawin kundi magmaneho na lang, piga na lang uli ng sinlinyador. Parang automatic. Kumbaga kung tawagin, semi-automatic. 3.7 liters naman ang tank capacity nito, at ang kabuuang bigat wala pang 100 kilo to. So napakagaang ng motor.
At kung medyo patpating ka pa, siguradong napaka-efficient ng gas consumption mo dito. Baka umabot ka pa ng 70 km per liter. Basta hindi lang paahon, sa patag lang mga bossing ha. Ang lakas lang maka-premium ng kulay na to, kaya nire-review natin yung ganitong motor Kasi nga nakita ko, napadaan ako dito. Parang parang golden age na ng datingan ng ng Suzuki Smash. Naalala ko, 20 years na pala to. Ganun na pala talaga katagal ang Smash. At hanggang ngayon nandito pa kasi nga napaka-reliable at mahal na mga Pinoy ang Suzuki Smash. At napakadaming nagmamay-ari nito. At pagdating sa pyesa, sigurado pag maraming motor ka nakikita, marami din pyesa yan. Yun nga lang, balita ko medyo may kamahalan na rin daw mga pyesa na ito. Pero maganda naman dito sa Suzuki Smash, matibay naman. Kumbaga kahit hindi ka ganun kaingat sa motor at waldas kang gumamit, huwag mo lang patutuyuan ng langis to, sigurado tatagal sa ito. Isa din sa nagustuhan ko dito kaya na-videohan ko to, although marami na tayong review nitong Smash. Tingnan mo naman yung kulay ng mags niya mga bossing. Hindi ka na magmo-modified pa. Naka-tubeless yan. Kung gusto mo, ipang long ride, magpalit ka ng medyo makapal na gulong. At tubeless na yan. No? Kailangan mo lang magbaon ng sealant. O kaya naman yung pampasak pagka nabutas. Pero pagka tubeless, tapos nakaganito, nakamags pa, sigurado, matagal bago kayo makita ng kaibigan mo sa vulcanizing shop. Gusto mo naman yung mga tindigan, maganda rin to i-modified mga boss, no? Magpanipis ka lang dito ng gulong, tapos yung upuan, panipisan mo rin, tapos babaan mo ng konti yung front shock, palit ka ng suspension sa likod. Ang ganda ng tindig mo rito. Kumbaga, napakaganda niya i-modified, pero napakababa lang ng presyo nito. Around 70,000 lang to. Hindi pa abot ng 80,000 yung presyuhan nito mga boss. Kung ako nga lang walang motor kukunin ko na to O kaya naman meron akong anak na mahilig dito sa motor, ibibili ko nito. At ang maganda rito, kahit for beginner siya, beginner rider, pwede siya bago ka sumampa sa manual, diba? Semi-automatic, tamang-tama to sa kanya. Kahit sa babae, mababa lang kasi yung ground clearance nito, saka upright position, kaya magaang dalhin. Hindi ka mahihirapan, hindi siya kagaya ng mga sports bike na mga nakasubsob. Ito, magaang lang dalhin to. Para ka nga lang nakabike dito na may gasolina. Kumbaga, bisikleta na nilagyan ng makina. Sa susian, basic lang Wala na mga fancy electronics pa. Napaka-basic lang na mechanics. Fuel injected lang naman ng medyo dito. Pero the rest, kagaya niyan, sa panel, napaka-basic lang, madaling tandaan sa mga pindutan, diba? Left and right signal light. Hindi siya masyadong komplikado, hindi kagaya ng mga naglalabasan ngayon na mga napakadami ng mga electronics. Ito hindi. Simpleng-simple lang ang mekanismo. Practical sa pang-araw-araw na gamit at hindi mabubutas ang bulsa mo. Kahit pagdating sa maintenance, napaka-basic lang at hindi ka masyadong gagastos ng malaking halaga. Check the mic and make sure it sound right, boys.